So yun, what's up sa mga tropang MC natin dyan ng Chiba. Once again, makoy ng Dugong Makata TV. At panibagong araw, panibagong review na naman. Sa may mga sa may mga maraming bakanting oras dyan, samahan niyo ako para manood, magbigay ng comment kung kinakailangan. At itong panonood natin ngayon ang laban ni Kairam tsaka MP3. Nilabas lang nakaraan, halos isang linggo na yata o mag-isang linggo pa lang. Nilabas noong 5 days ago. Ito yun, dali, basahin natin. March 4 nilabas at meron ng 1 million views. Dami na rin no? Halos isang linggo pa lang. Ito yung laban ni Kairam versus MP3. Hindi ko na pagtatagal. Let's go! Sino dito bumili ng ticket para sa dream match na to? Puta, halos lahat ata alanganin. Paano mas inaabangan pa kasi nila tayo mag-battle, boss? Yung skills mo kasi, subukan natin. Itatapat mo ako sa silahis? Puta, naaaning ka na Harap-harapan ng panggagago, no? Sila ayos naman. namin. O baka eto yung paraan para sabihin mo na nababading ka sa akin. Ano? Sabay takot naman ni Anigma sa ilong, no? Tintig din mang si Anigma, tintig mang walang iya, oh. Ano to? Proxy mo? Boss, mali ka ng pinadala. Bay, hindi sa minamaliit talaga kitang putang ina ka. Kasi pansin mo, paglabas ng poster, halos walang may pake kung tayo'y magtutuos. 95% sa mga yan nag-aabang lang kung paano kuwawalang yain to si boss. Pero ang bait na Arik na kahit na ginaganyan-ganyan wala lang. Alam naman kasing for the for the views lang, para sa palabas lang. Pero hindi katulad ng ginawa ni Apex na pinatatangan ng gano'n ng liga, kaya naban siya. Kasi bakit pa kasi nandito ka? Away magtatay to bumaba ka nga muna. Hindi to papansin. Pero nagpapasalamat ako sa iyo, boss. Sa lahat ng mga nagawa mo. At ikaw ang dahilan kung ba't ako nakilala ng tao. Totoo Yung buhay ko, iyong binago. Totoo naman, kung wala naman talaga ang liga, hindi naman naangat yung mga yan, Wait lang, naiiyak ako. Wait lang, putang ina. Yung buhay ko, iyong binago. Dama kong mahal mo talaga ako. Lalo na sa mga effort mong ikabit yung mukha ko sa mga aso. Napanood yun yung laban nila ni Kairam noon na pinalabas sa screen ni mukha ni Kairam sa mukha ng aso. Ang kulit, no? Oo, ginawa kong aso nito ni boss at pag nakikita ko, nagiging war freak. Pero gets naman yun ang lahat, nakatuwa. Laban nila noon ni Undo. Semis yata yun noon. Lang at lap trip kahit pinapagulpi niya ako sa lahat. Wala sa aking makakalapit. Kasi pag may hindi kayo magandang ginawa sa akin, si Boss Arik magiging John Wick. Sige! Galing, no? Galing ng angle. Galing ng angle niya yun, no? Pero napapikit lang sa Arik, yun. Subukan nyo! Tapos gagawin mo yung angulo? Well, para sa akin, it's all good. Pero, dyan ka na wrong move. Kung ako ginawa niyang aso, ikaw ginawa ka niyang dog food. Kasi food trip lang to sa akin, isa ka pang uhugin at lampa. Halos lahat pa ng mga battle neto, namumuna siya ng kanta. Seryoso ka? Si RG Kenser at si Van sinabihang offbeat sa kanta. Sa kanilang tatlong sinabi mo, parehas lang kayong tatanga-tanga. Kaya kung aanggulohan mo ako sa music, wala yan sa akin talab. Nanlalait ng kanta, puta, lap trip sagad. Panay po na sa awit ng iba, puta, awit ka brad. Ako nga, humble lang kahit finalist sa awit awards. Kaya wag mong Ito ba yun? Finalist sa Awit Awards. talakayin yung mga bagay na hindi. Ayaw! Ayaw! Umaalma si Arik sa likod, Kaya wag mong talakayin yung mga bagay na hindi mo alam, men. Tsaka wag ka masyadong papansin. Ikaw nga, walang maayos na kanta MP3 ka pa man din! Sa ibang nota kasi nahilig Kaya kung usapang kanta, wag ako gago.
Kasi yung karir mo sa kanta kinang inabrad palubog. Kesa magyabang ka sa akin, makinig ka't manood. Ito'y sampal sa yung pangalan, tanggapin ng malugod na ikaw yung MP3 pero pangalan ko pa rin yung mas matunog. Kasi punchliner ka lang, boy! At lahat umain na. Huwag ka nang umasta. Kung may ace ng baras, ito yung gay na ungas sa takuang kumasta. Balik kay Arik! Huwag ka nang umalma. Yung mukha hulas na. Walang takip sa pisngi kasi nga butas na. Ang kulit no? Ang galing ng angle niya, ulitin natin. Kanang umalma, yung mukha hulas na. Walang takip sa pisngi kasi nga butas na. Pero sa kanya, Arik no? Line marking ginamit niya dun sa linya yun dun sa naging linya ni dati ni GL. Yun na rin pala yung ender niya. Run 1 ni MP3 pakinggan natin. Tinitira pa si boss nitong bobo na ayasib. Tigilan mo yung Klong, yung TF natin nanganganib. Pero Klong, kumusta na? Mula nung last time natin na nagkita, sobrang dami ding nagbago. Balita ko, sikat ka na bilang MC, pero sikat din bilang aso. Pues animal abuse ang sasapitin kapag ikaw ay minaltrato. Ako'y natuto na sa mga dati kong mali, kaya di mo na ako magagago. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko to ilalampaso at higit sa lahat, putang ina, hindi na ako maghuhurado. Flip top game! Napanood nyo ba yan yung naging issue nung nakaraan, yung paghuhurado ni MP3 sa laban niya na yun, kung di ako nagkakamali, ni Ban tsaka ni nung isa si basta yun na yun. Si Round Miss one mo sa sa Isa Buhay. nakarang Isa Buhay. Si Cancer na walang round 1, pues maghanap ka na ng shelter. Tang ina, ikay panis sa round 1 ko na walang cancer. Ano nga ka? Anong akala mo? Ako'y makakaranas ng kaba kasi yung style mo ang kulit? Na baka yung bars mo ang lupet? Ulul, araw-araw akong minumura nung September, mas takot akong mag-judge ulit. Sino na yun yung kalaban na yun na nagkaroon patuloy ako ng iniisip? Comment down below ako sino yun mga kaibigan. Sino na ba yun? Oo, sobrang pangit ng simula ng taon ko, naging off pa sa start. Nung laban ko kay Crip na wala ng ilaw, I was lost in Ayun, the si Crip Lee. Laban ni Ban tsaka Crip Lee. dark. Pero nung sinabi siya makakalaban, mga thoughts ay nag-spark. So when I take this dog out, it's a walk in the park. Pero paborito daw siya ni boss. Bias ang puta. Paaway-away pa sa Facebook pero nakakaduda mga repa. Ba't nung kumuha ka ng TF Tol, nahuli ko si Arik sa ilalim ng lamesa? Sabi nyo may nahulog lang na ballpen. Sabi nyo may nahulog lang na ballpen, pero kitang-kita sa mukha. Tanginang battle MC yan, nagpapa-TF ng tsupa. Kaya pala laging may laban kahit corny ang hinahain at bitbit. Kasi may relasyon ng nabuo na di maamin ang lintik. Nagsusubuan kayo ni Arik pero di na shocking marinig kasi di na bago na yung aso kinakain ng incheck. Pero ang ganda ng yan. Hindi bumenta sa crowd pero ang ganda ng angle niya. Ulitin natin. Di maamin ang lintik. Nagsusubuan kayo ni Arik pero di na shocking marinig kasi di na bago na yung aso kinakain ng incheck. Galing. Joke lang, boss. Pero sip-sip talaga yan. At hindi lang kay Enigma. Pansin nyo, pumasok siya ng 3GS nung hawak pa nila ang liga. Nung nagnegosyo si Mot, siya'y nakisosyo para yung branding niya mahila. Ulul, hindi kakaibigan, isa kang oportunista. Kasi nung Flip Top Live, wala siya sa line-up. Pero siningit siya ni Mot, ganun ka-laughable yan, Chong. Yung chill, nakikisabit lang sa mic para magkatapult, ganun. Di ba sabi ni 60 kaw si Jerry? Pues mukhang improbable na yon. Alam na namin anong hayop yung naghahabol kay Tom.
Ika'y kumapit sa gasol nung PSP ang paangat. Sip-sip kay Skasta tsaka Floji, puta di pa ba sapat? Isang kaibigan na panggap, oportunista kalangkap. Paano mo masasabing di ka aso kung naging bitch ka ng lahat? Sa joke Ang ganda rin ng angle niyang yun, no? Kung napanood niyo yung laban ni Kiram tsaka Sixth Street nun sa PSP. Ang gaganda ng dun eh. Na-angle din yun ni Six sa kanya no, nung naglaban sila sa PSP. may talent ka at pwede mo akong mamain. Pero sa bars at mga punchlines diyan ka sa akin alanganin. Oo, marami kang mga tropa na sikat pero di ka hihigit sa akin. Malapit ka lang sa kanila, klong, malayo ang pagitan natin. Bakit no? Kaya fuck you and 3GS. Oh. Kahit magpatulong ka. Ngayong pangalawang araw na ng ahon ito'y aking sinusumpa. Magtatapos na oras nyo, buong kupunan magluluksa. At ngayong gabi, ikaw ang pinakaunang 3GS na tutumba. Galing na. Sino dito mga nanood ng Flip Top Live? Wala? Meron. Kasi, nung Flip Top Live, nakasalubong ko tong pasikat na ugok. Nadismaya daw siya kay Bamboo kasi di niya kinanta yung Tatsulok. Tanga ka ba? Yung babong yun, sa lang, di ko lang din kilala yun eh. Nakita mo nang may bigote, di mo pa rin napansin, langya ka. Tsaka di niya talaga kakantahin yun, wala na siya sa River Maya. At speaking of Flip Top Live, nung nag-perform ako doon, dama ko yung inggit sa gagong to. At alam kong kaya kang naandun para maghanap ng anggulo. Kung nasan ako, naandun ka din. Baka nahihilo ka lang o nalilito. Sa pagmamasid mo sa akin, ano nakita mo? E di nakita mo lang yung mga bagay na di mo makita sa sarili mo. Yeah, bakit no? Pambarabay pa yung forma nun. Halatang wala kang tarasa. Nakapited siya na lonta, tapos yung sapatos pa, Natasha. Kaya ang hiling ko lang ngayong gabi, sana judge ngayon si Cripply na magkandaloko-loko na. Malamang mismatch talaga kahit ikay tumodo pa. Gaganti talaga yon kasi ininis mong bobo ka, tipong babadibag kita tapos ikaw yung iboboto niya. Kasi sa pagiging bias mo, marami nang nagko-complain kasi binoto mo si Van tapos ang bobo mag-explain. Porque sa Manila, hindi binoto itong weak na writer, kaya niluto niya si Cripply yun ay tila nightmare. Sa ganung paraan, gustong bumawi nitong bading na fighter, MP3 ka pero yung boto di mo ma-equalizer. Tapos sasabihan mo si M-Site na sobrang forgettable yung stilo. Kala mo talaga may linyang tumatak, nakakahiya naman sa'yo, iho. Yung mga katangahan mo, ipapa-realize ko sa'yo dito, ikaw kung may forgettable sa'yo, tangina mo, ikaw yun mismo. Mind conditioning yung ginagawa mo, wag kang feeling matalino. Mind conditioning yung ginagawa mo, wag kang feeling matalino. Mamumuna ka ng mga bagay na wala ka din, ganun ka kadesidido. Usapang unforgettable lines, hindi lahat malalansi mo. Pero pag sinabi mong, ikaw ba si... Alam nyo na kung sino. Smoky Mountain represent! Yung laging sinasabi sa kanya ni Arik pag pinapakilala siya. Ginamit na tuloy niya sa linya niya. Sa tour na di man tumagos, mananatiling squatting itong pagpagay pinatos. Mananatiling squatting itong pagpagay pinatos. Mula Basura Division ay dito na magtatapos. Maluwag pa yung garbage bag. Kasya pa si Bot! Niribat niya kay Arik eh, no? Yung pagpapakilala sa kanya ni Arik, ang kulit. Pero alam naman natin kung gaano kalapit si Kiram kay Boss Arik. Galing. Galing. Kalma. Round 2, yung B3. Magaling daw siya mag-basketball. Pag nag-crossover, nakakabali daw ng ligaments iba. Eh nakakalusot ka lang naman kila Kuya Dennis at Papa Benji kasi madulas efficacent nila. Diba? Kulit eh. Buti pa si Arik pag dumipensa. Yan ang tunay na magaling.
Kahit wala kang bola na dala, di ba sinusupalpal ka pa rin? Oo, galing bars. Pero magaling talaga yan si Klong. Sobrang daming mga moves, tinry niya at tinractice. May in and out at left to right, napaka-wild ng antics. Pero ang paborito ko talaga sa style niya na ang high risk ay yung pambababae niya, behind the back ni Irish. Ano? Babae bars na naman. Di mo yan matatanggi kasi magkasama tayo no ni Pistol. Grabe pagsabog. Pinasok niya pati tamod. Pinasikatan niya kami ng benefits kapag baog. Tanga na yan. Ito naman yung laging ina-angle kay K-Ram, no? Yung reference baog. Baog reference kasi tagal na araw yung may kinakasama, wala pa anak. Pero seryoso, tol. Maganda naman si Irish, pero ba't mo tinotroma? Mas masarap ba talaga ang puke kapag yung babae di mo jowa? At para mapanindigan pagiging bowler, kailangan merong binubola. Buti na lang iniwan ka na niya. At for the best na lang din ata. Kasi tumatanda na rin si Irish, kailangan niya maging malaya. Kasi aanhin niya yung mga behind the back mo at mga spin move na hinasa. Kung yung between the legs mo, tol, di naman nakakabuo ng bata. Galing ng angle niyang yun. Galing, galing. Real talk nung Kaya galing stay niya. sa temptation. I-maintain yung label mong fake imitation at magpaka-next na senior ka na lang kasi wala ka ng next generation. Pero bilang pambawi, bubuntisin ko din yung mama mong si Edna, tol, wala ng planning-planning. Ititrisam ko yung mga lola mong may menopause, puta sibak din sila sa akin. Yung kapatid mo si Marie kakantutin habang sa sahig siya'y nakaplanking. At yung family tree mo naman, tol, ang gagawin kong punong saging. Ito lagi yung mga ina-angle sa kanila mga Bisaya, no? Kumakantot ng puso ng saging. Ako na yung nagpakasalbahe Sinakyan na lang kasi niya alam tuloy. kong di mo magawa. Sa akin di ka nabanta, natrap ka sa sarili mong kahon at di ka na nakawala. Kaya habang ako yung nagpapaulan, ikaw yung masasalanta. Ika'y asong nakakulong sa lagpas tao na baha. Ano, sumasakit naman? Pues may masasakit pa dyan. Di ka masasagip ng fans. Walang magagawa si Ari kung di tatapik na lang. Ibang version na tutol, di na nakakaligtaan. Di ka namamalikmatang. Ito yung... Nah, fuck that. Ayokong sumunod sa mga trip nilang ganon. Wala tong linyang patapon. Ibahin niyo ako sa mga tanga na magsusoro paro di ngayon. Kasi sumaklolo man si Honcho at ang lobo sa aning. Walang modo na yung tono at yung thoughts ko malagim. From Rapolo nakatodo, nakaholo pa ang scheme at mga combo naka-auto ngayon moto sa lagin. Dito sequel. Galing, galing, galing. Dito sequel, dun kay GL dapat pronto patayin. At ayoko makisosyo sa gusto ko na gawin. Nakapondo na yung bolo 38 at patalim. Isosolo ko tong bobo, walang zorong darating. Kakaroting na rin. Galing, galing. Galing, galing. Ayoko. Round 3 game! Round 3 kaya magiging. Nung laban niya kay M-Site, ipinagmalaki niya at taos-puso niyang inamin na siya daw bilang Bisaya inakakantot na siya ng puno ng saging. Really? Laging angle sa mga Bisaya yan eh. Idadamay mo pa lahat ng Bisaya sa ginagawa mong katangahan? Sa probinsya namin, puro puno ng saging pero hindi ko yan naranasan. Ako, yung mga puno ng saging sa amin, pag wala akong magawa, sinasapak-sapak ko. Ito, pag wala siya magawa, sinisibak-sibak mo. Inamin mo sa harap ng madla. Oo, wala naman dong duda. Siguro habang kinakasta mo yung puno, sinutsupa mo yung bunga. Kaya ka binabash eh. Hindi dahil sa patanga-tanga mo na judging. Kasi minsan yung boto niya na kay J Black. Minsan yung boto niya na kay Van. Minsan yung boto niya na sa puno ng saging. Ang galing na angle yan ah. Balikan natin. Tanga-tanga mo na judging. Kasi minsan yung boto niya na kay J Black. Minsan yung boto niya na kay Van. Minsan yung boto niya na sa puno ng saging. Ang kulit eh. Kaya bilang Bisaya din, sa sinasabi mo, bibigyan kitang gantimpala. Medyo malilito ka nga lang kung karma ba to o biyaya. Medyo malilito ka nga lang kung karma ba to o biyaya. Yung ginawa mo kay Marshall, talaga namang kakaiba.
Tanginan to, ayaw umikot o gusto rin talaga! Ang galing. Galing ni Kiram dito, ano? Ano? Tumusok ba yung tema? Gumaling na rin si Kiram sa liga. Pati si MP3 nalalim na rin ng mga technical niya ngayon. May ninig at may ginaw? Walang kuryente yung barena, pinapaikot lang kita! Bakla ang puta! Panay piyok pa to sa laban, tangina mo, kakahiya ka. Kakatsupa mo yan ng burat na hindi mo kakilala. Maarte sa pagkain pero kumakain ng burat na mabuhangin o matagal ka ng laspag. Ngayon sabihin mo sa amin, gago, na di mo naranasan yung pagpag. Wordplay, galing talaga ng Kiram. At hindi mo ako madadaan sa mga taglish mo na rhyming. Ano akala mo kayo lang may internet? Puta, meron din sa amin. Alam ko kung bakit taglish ka at hamo, boy, kahit di ka pa umamin. Sobrang obvious naman, Mike, na lahat sa rhyme zone yun ang galing. Tanginan to, porke magaling mag-English, pakiramdam niya, mas matalino siya sa iba. Sasabihan mo pa si Boss Arik na bobo mag-English, baka pektusan kita. Baka nakakalimutan mo, it's peso, not peso. Sino bang nagano na nun? Yung nakalaban ni Arik sa ibang bansa noon, si Mataba. Ano ang pangalan noon? And cause you're a gay bro, your name shall be Rainbow! Tangina mo, binigyan na ng karangalan yung bansa, hindi mo pa rin talaga ma-acknowledge. Ngayon ipapakita ko sa'yo na I can easily switch in a different language. Cause whenever I'm on stage, I always pray. Every night and day, every holiday. MP3, fuck that, you're ate gay. And when I spit round, you better sleep now. So, deep down, hit ground. Can you see that I'm fucking you in front of a cheap crowd? Everybody know I can dance and rap like Chris Brown and Enigma. We're gonna be proud, and that's all. Ni hao. Ang galing. Napatawa na lang din si Arik sa gilid, oh. Pero ang galing ng pagkaka-angle niya yun, ha. Yung pag-i-English niyang gano'n. Bandang uli yung bati niya kay Arik gawa ng in-check ni Hao. Di ba ano yun? Bati naman in-check ni Hao ma. Ni Hao. Galing. Yun na rin yung ender niya. Proud ng MP3 pa yung natin. Akala ko kaibigan tayo ah. Alam nyo ba kung paano ko nalaman na may taglay to ng katangahan? Pumayag ba naman na maging dakilang comeback battle ni Badang? Seryoso tol, pumayag ka? Alam mo na anong brand ng ganong MC? Yung matchup nyo ang awkward at ang random, parang gang ni Arthur Neri. Tanginang matchup yan. Rapist versus rabies. Nung time na yun, ikaw pinaka-viral dahil sa Badang reference na naman. laban nyo ni Saki. At panalo mga moments. Pero nung laban nyo ni Darwin, naging palyado na yung offense. Nawalan ka ng crowd control at binigyan mo siya ng audience. Puta, Badang na nga lang yung kalaban, oh, natalo pa sa comments. Pero ganyan talaga si Klong. Ganyan talaga si Klong. Mahirap i-take serious. Nagpapanggap lang na oblivious kahit yung pattern ay continuous. Bulag-bulagan sa mali kahit aware na siya sa issue. Sa tigit sa lahat, alam niya din kung saan nagtatago si Phoebus. Di ba sunod-sunuran ka sa kanya? Pagiging tuta, kinarir. Di puntahan mo din siya sa Dubai, tas dalhan mo ng flip-top beer. Binilhan ka lang ng sapatos, naging loyal ka na agad. Feeling ka mag-anak na likas. Sige nga, bilhan mo din siya ng sapatos, yung nakakaapak ng Pinas. Di na siya makauwi ng Pilipinas. Ang galing ni Lord, ang galing, masaya si Boss, wawawiwa. Akala kasi nila na mapapalitan nila ang flip-top porket namirata sila ng rappers. Ulul sa sobrang hina ng inyong liga, di kayo nagkaroon ng scalpers. Yun naman yung issue nung nakaraan sa na binabato sa sa PSP. Yung mga dream match ng liga ng flip top. Yun yung pinagkukuha nila para doon idao sa PSP.
Yung ni Mot tsaka Six Threat yun. Yun yung naging finals doon eh. Di ba sinumbatan mo din si Cripply na wala siya sa flip-top nung pandemic kasi meron kang dignity? Bakit? Nandito ka ba sa flip-top nung active pa yung PSP? Walang nakapansin, pero last year sa ahon na siya nagpakita 1 beses lang sa 1 taon. Pinatapos muna yung matira mayaman bago siya nagbalik at naghamon. Habang sa lahat ng events ng PSP siya naging present at nag-host pa nga siya doon. Tas manunumbak ka na, nandito ka nung pandemic, mahiya ka naman, Klong. Mahiya ka sa MCing bumabiyahe para lamang manood, sariling gasto ko pa yon. Habang ikay sunusunuran lang sa kaibigan mong kampyon, kung ba't maraming di lumaban nung pandemic, maraming valid na rason, habang ang dahilan mo lang kung ba't nandito kay wala ng PSP ngayon. Galing ng mga angle niya yun. Lalo nung gumaling na rin si MP3 sa linyahan niya. Pero ngayon, ipagpatuloy mo lang yan. Kung sa ibang league ka nalalaban, kilala mo na din si Arik. Di ka pinagbabawalan. Kasi naiintindihan na namin ang sanhi ng iyong galawan. Walang nakakagulat sa squatting na palipat-lipat ng tahanan. Kaya sana nagets nyo na yung punto at tumatak sa utak nyo. Di nyo to maaasahan. Garapal at kupal to. Kaya boss, mission accomplished. Yung mga lines na itulak ko, sana nabigyan ko ng hustisya yung mga rounds na sinulat mo. Ang galing Para pinalabas niya pa sa huli ghostwriter niya si Arik. Flip top, MP3 versus K-Ram. Mag-iayos mo ang best para sa kanilang pareho. Pwede rin hindi. Galit 5-0, ang boto ng hurado. Boto lang ng hurado. Mag-iayos tayo lahat para kay K-Ram. Gusto ko pasalamatan na Madam Earth. So ayan panalo si K-Ram sa laban nila kay MP3. Galing nila pareho. Yun nga lang mas nang ibabaw si MP3 sa mga linyahan niya. So nakakatawa. So yun yung content natin ngayon comment lang kayo mga boss kung meron kayong kung meron kayong may share na laban na maganda para mapanood natin at mabigyan ng komento kung kinakailangan. So, ayun, ang content natin ngayon. I love. Peace. I'm out, yo.